Narito nga pong News TV Quick Response Team dito po sa may Veterans Avenue dito sa Zamboanga City mismo, kung saan dito po mismo ang sentro ng operasyon ng AFP at PNP, kaugnay pa rin ng sitwasyon dito sa Zamboanga City, kung saan pinipigil lang daan-daang mga miyembro ng MNLF ang ilang mga sibilyan dito po sa kanilang lugar. At isa po sa mga nauna na tinangkang kubkubin ay ito po nga nasa katabi ko nga Zamboanga Medical Center, bagamat ito po ay nasa kontrol na ngayon ng mga sundalo. Yung mga pasyente po dito ay pansamantala pong inilipat sa sa may di kalayuang ospital dito para sa kanilang kaligtasan. Kung mapapansin nyo, no, dito sa kinatatayuan namin ay lahat halos sa mga establishmento o lahat ng establishmento dito ay nakasarado, at katunayan ito pong lugar na ito ay talagang kontrolado o nakakordon para sa mga militar at ibang mga law enforcement agencies. At di kalayuan po dito mula sa aming pwesto ay itong mga armored personnel carrier ng AFP na nakaabang dito sa may kanto, dahil kapag kumanan po kayo dyan sa parting kanan, yung barangay Santa Barbara, samantalang dun sa parting kaliwa naman ay itong barangay Santa Catalina. Itong Santa Barbara, dito po nang galing kanina yung mga miyembro ng MNLF na sinasabing lumipat naman sa katabing barangay. At kanina nga pong umaga, nagkaroon sila ng engkwentro dito sa may lugar. Pakita natin yung mga tama dito ng dito sa lugar nito, yung mga bubog na nakakalat po, at ito po ay patunay na sa nangyaring sitwasyon dito sa lugar nito. Kanina po ay bumiyahe kami, ang team ng QRT mula Pagadian papunta dito sa Zamboanga City, at tad din po ng checkpoint. Tad po ng checkpoint yung aming mga dinaanan, at ito'y isa sa mga paraan ng mga otoridad para matiyak na wala pong makakapuslit o di kaya makakapag-reinforce na mga tauhan ng MNLF papasok po dito sa Zamboanga City. At napakaigpit po nung checkpoint na kanilang inilatag. Katunayan, lahat po ng mga pasahero at mga sakay ng mga truck o di kaya mga bus o ibang mga pampasahero sa sakyan ay ini-inspection po nila. At kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapanayam yung ilan sa mga na-inspeksyon, at narito po ang kanilang bayan. Balikan po natin yung bahaging yan ng aming panayam. Yung pong isa sa mga pumutok na balita ngayong umaga ay ito pong sinasabing pagkaka-hostage sa isang pari dito po sa Zamboanga City, at kinilala po siya ng hepe po mismo ng Zamboanga City Police na si Father Michael Ofana, ang Assistant Parish Priest nito pong St. Joseph Parish dito po sa may Nuñez Street, Zamboanga City. At kanina po ay nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makausap yung pong kanyang mga kasamahan sa Archdiocese of Zamboanga, at para po sa kanila wala pa pong kumpirmasyon itong impormasyon, dahil kung may nangyaring putok ngayon lamang po, mabalik lang po tayo dito sa kay Father Ofana. Hindi po kinukumpirma sa kaparian dito sa Zamboanga yung pagkakakuha po dito kay Father Ofana, bagamat ipinagdadasal po siya ng kanyang mga kasamahan sa Archdiocese of Zamboanga. Katunayan ay ang pinakauling komunikasyon po ni Father Ofana sa kanyang mga kasamahan ay yung pong impormasyon na sinusubukan pasukin ng mga miyembro ng MNLF yung kanilang tahanan at sinisira po yung kanyang pinto. Pero bandang huli na i-text din po ni Father na nakapasok na nga daw po doon at nakuha yung kanilang bahay, kung saan pumwesto naman yung mga miyembro ng MNLF, dala po ang matataas na kalibre ng armas. At katunayan ay nagbigay po ang mga kasamahan ni Father Ofana sa atin ng isang larawan, bagamat sa kondisyon na hindi po muna namin ito ipapakita, dahil nalalaman daw po ng kaparian ng mga otoridad ang sitwasyon, at hanggat maaari ayaw po nilang makilala na isang pari, at para po gamitin pa na human shield ito pong grupo ni Father Ofana, bagamat sa impormasyon po ng pulisya ay hawak po ng MNLF ito pong ang pari, ang kanyang mga magulang na nagse-celebrate po ng anniversary, dahilan kung bakit nandun si Father Ofana sa kanilang bahay,
at isa pong kapatid ng naturang pari. Narito po ang payag ni Monsignor Crisologo Manongas ng Archdiocese of Zamboanga. Samantala nananatili pong palaban ang paksyon ng MNLF na nagkukuta po dito sa may barangay Santa Barbara at Santa Catalina. Narito po report ni Joseph Morong. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng semi-automatic rifle sa ikalawang araw ng bakbakan sa Zamboanga City. Ang grupo ng mga sundalo alerto habang nakapwesto sa likod ng mga gusali habang ang ilan nakipagbarilan. Ang mga naglalakihan tangke ng militar nakaharang na rin sa kalsada at handang sumabak anumang oras. Madaling araw pa lamang nang dumating ang augmentation forces ng mga sundalo. Pero isang tropa rin ng mga rebelde ang dumating at ng hostage ng 20 sibilyan. Sa gitna naman ng serye ng mga pagsabog, sumiklab ang sunog sa mga bahay sa paligid ng Santa Barbara Elementary School bandang alas 2 ng hapon. Agad responde ang mga bumbero pero dahil walang clearance mula sa militar, hindi nila napasok ang nasusunog na lugar. Bago ito, nagkabakbakan din kagabi sa barangay Santa Barbara ang mga rebelde at sundalo. Nagpakawala ng mga rocket-propelled grenade ang mga rebelde sa likuran mismo ng Santa Barbara Elementary School. Sa gitna ng putukan, isang sibilyan ang sugatan matapos maipit sa gulo. Meron ding bali-balita na ilang bahay rin ang sinunog ng mga rebelde. Sa pinakahuling ulat ng lokal na pamahalaan, 6 pa rin ang patay habang mahigit 20 ang sugatan. Sa gitna ng bakbakan, isang pari ang nadagdag sa listahan ng mga hostage. Pasado alas 10 ng umaga, nang damputin ng MNLF si Father Michael Ufana kasama ang ilang kabang-anak sa kanilang bahay sa Santa Catalina. Abot na sa 10,000 residente ang nagsilikas para makaiwas sa gulo. Ayon sa militar, mahigit 100 sibilyan pa ang hawak ng mga rebelde. Dahil sa hindi pa maawat na bakbakan, nagpapatupad ng curfew sa lungsod mula alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Nananatiling suspendido ang klase sa lahat ng paaralan doon, pati na ang pasok sa mga opisina. Ang mahigit 200 pasyente sa Zamboanga City Medical Center inilipat na sa gymnasium ng Western Mindanao State University, habang ang mga malubhang sugatan o may sakit sa ibang pribadong ospital dinala. Ayon sa mga rebelde, napilitan silang dumepensa na paputukan sila ng puwersa ng pamahalaan. Gusto lamang daw sana nilang magsagawa ng peace rally sa lungsod. Kasi supposedly magkakaroon kami ng caravan at saka peace rally. Siyempre, dala-dala yung barel dahil nga escort si Chairman Miswari o si President Miswari. Tapos pinuntahan doon, pinagbabarel. Tapos sabihin na nag-atake. Hinihingi ngayon ng MNLF na mag-pull out ang pwersa ng militar at hayaan silang makapasok sa lungsod para matuloy ang peace talks. Ayon naman sa militar, mahirap paniwalaan na kapayapaan ang pakay ng grupo dahil gusto ng MNLF na iwagayway ang kanilang watawat sa City Hall. Itinanggi na ito ni MNLF spokesperson Emmanuel Fontanilla sa panayam ng QRT kahapon. Si Muntinlupa Representative Rodolfo Biason iminungkahi ng itaas sa national level ang krisis na kinakaharap sa Zamboanga City. Malaki raw kasi ang posibilidad na kumalat pa ito sa ibang lugar sa Mindanao. Si Pangulong Aquino naniniwalang hindi na lalala ang gulo. Sapat naman daw ang response ng militar at pauubaya na niya sa mga ito ang pagresolba sa kaguluhan. Nanawagan naman si DILG Secretary Maro sa mga taga-Zamboanga na manatiling kalmado dahil under control daw ang sitwasyon. Pangunahing misyon daw ng pamahalaan na ligtas na mapalaya ang mga bihag ng MNLF. May natanggap na raw na surrender feelers ang Local Crisis Management Committee mula sa MNLF. Si Mayor Ben Clima Corao ang naatasang manguna sa negosasyon. Joseph Morong, GMA News. At sa puntong ito po ay makakasama po natin si Attorney Jose Manuel Mamawag ng Commission on Human Rights. Magandang hapon po, Attorney. Hi, good afternoon also, Gigi. Opo. Kumusta po yung sitwasyon? Kayo po ba pinahintulutan din na makapasok dito sa area o talaga mga ambulansya? Tabi lang ho tayo kasi may dada na ambulansya. So mga ambulansya lang po talagang pinapayagan na makapasok Yeah, sa area? that's a normal standard, no? Neutral vehicle. Okay, not with any of the sides of the adverse party. Nagpunta kami dito as an initiative, no? The commission is an investigative at tinitingnan namin at monitor the situation here, including the displacement, the evacuation center, and what goes on the issue or this chatter of engagement. So we're checking. We've been here roaming within the area. We have seen the unexploded M203 cartridge, and then we've been to this area where there were sniper firing. Okay,
may mga sniper firing at merong mga movements, wall to wall as they call it. Di natin malaman kung saan galing yung fires. At kanina po nabanggit nyo, kahit yung tinapay, naghagis kayo ng tinapay dito sa may kali dito According binaril. to government forces, calling his companions on the other side of the road, throwing a pack of bread, was even hit by the sniper, which cannot be detected from its own source. So talagang hirap noon kaninang umaga. There was a lull, and then we moved to another area. We see to it that we can get into that another barangay where there were alleged restriction of individual movements, no? Because we cannot confirm whether there is a hostage taking, no? Until the commission can confirm. Okay, we got the necessary evaluation and reports. Pero para sa amin, if there is a restriction, then it's a violation of personal security and liberty. So ito na yon, if this is the call for a government action, and then time is of the essence, and we look forward to monitoring the same. Opo, at kanina nga po may nakita nakita po tayo mga residente dito, may dala-dala mga gamit. Ito yung mga nakalabas po sa ngayon. So far, ang napuntahan namin na displacement center, evacuation center, nagtotal na ng 2,000 individuals, about a big number of families. And then itong nakita natin na dumadaan ay yun ang mga tinatawag nating late evacuees or late movers from their residence because of other personal reason. Chine-check lang talaga ng government security forces because we don't know the issue of the individual distinction. Kung sino yung adverse party to the government at sino yung friendly forces. Kung kayo po ang tatanungin sa CHR, ano pa yung marirekomenda nyo sa national government? Kasi po parang, kumbaga nasa kanila yung bola, yun ang panawagan nila Attorney Fontanilla ng MNLF. Ano po ang masabi nyo doon? Human rights protection includes personal security and protection of individuals, whether in wartime, in internal disturbance, or even in peacetime. That is what we lack of it. Okay, we only react to situations like this. But for all reasons that we have to accept, kailangan, although there is what you call preemptive engagement done by government as they reported, but the inadequacy or the wanting, ang kakulangan ay nagre-result pa rin sa ganito. So we call on the capabilities, okay, of government security sector, principally the AFP and the PNP, to come up with a kind of policy where the security, the paramount security of individuals and residents and citizens are fully clothed with or sheltered. Opo. At sa ngayon po, ano po ang gagawin pa ng CHR ngayon na parang napakadelikado pa rin ng sitwasyon at kayo mismo ayaw po kayong payagang makapasok? Nakikita namin ang economic and social and political effect or consequences to the city. As you can see, it is almost a dead city. Okay? For a group number of individuals or with arm, and then creating, a standstill among the big number of residents here, medyo hindi pwede. Okay? Economically, we have to overcome this. Maraming salamat po. Maraming salamat din ata, Jiggy. Take care. Attorney Jose Manuel Mamawag po ng Commission on Human Rights.